Paano kung ang lahat ng naisip mong alam mo tungkol sa Holy Week, mali? Paano kung ang mga tradisyon na sinundan namin para sa mga henerasyon na puno ng mga prosesyon, ritual at maingat na paulit-ulit na mga petsa ay talagang nagtatago ng isang bagay? Isang bagay na sinaunang, isang bagay na makapangyarihan, isang bagay na ipinahayag ng Biblia ang lahat, ngunit kakaunti ang maglakas loob upang galugarin. Ang video na ito ay iling ang iyong pag-unawa sa Pasko ng Pagkabuhay, sapagkat sa likod ng mga bulaklak, sa likod ng pag-ayuno, sa likod ng mga pagdiriwang ng linggo, namamalagi ang isang katotohanan na napakalalim, kaya kagyat na espiritual, na hindi pinapansin na maaaring mawala ito sa isa sa mga pinakasagradong paghahayag sa lahat ng banal na kasulatan. Hindi itinatago ng Biblia ang katotohanan na ito, sigaw nito. Ngunit sa paglipas ng mga siglo, ang layer pagkatapos ng layer ng tradisyon ay inilibing ito sa ilalim ng mga kaugalian na hindi nagmula sa Diyos, ngunit mula sa mga imperyo, mula sa mga alamat, mula sa mga ritual na hindi kailanman nagkaroon ng isang lugar sa orihinal na pananampalataya na ipinasa sa pamamagitan ni Moises, sa pamamagitan ng mga propeta at natutupad kay Hesukristo. Ano talaga ang nangyari sa Egypt ng gabing iyon ng unang Paskwa? Ano ang koneksyon nito sa pangwakas na pagkain ni Jesus, ang kanyang sakripisyo at ang eksaktong tiyempo ng kanyang muling pagkabuhay? At ang pinakanakakagulat sa lahat, kung paano ang mga paganong Diyos na tulad ni Tammuz at ang Queen of Heaven ay lumusot sa tinatawag nating Semana Santa? Manatili sa akin dahil sa video na ito, nagbabalik kami sa bawat layer. Maglalakad kami sa pamamagitan ng banal na kasulatan, hamon ng tradisyon, at ilantad kung paano ang pananampalataya ay dahang binago ng mga imperyo tulad ng Babylonia at Roma. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa kasaysayan, tungkol sa iyong kaluluwa. Kung seryoso ka tungkol sa iyong pananampalataya sa Diyos, kung naniniwala ka na ang Biblia ay humahawak ng katotohanan, at kung susundin mo si Hesukristo bilang iyong tagapagligtas, hindi mo kayang makaligtaan kung ano ang susunod. Ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo, ngunit una maaari lamang itong iling ang lahat ng naisip mong naintindihan mo tungkol sa Holy Week. Bago tayo sumisid, sabihin mo sa akin ang mga komento. Naramdaman mo ba na ang ilang mga tradisyon ng simbahan ay hindi nakakasama sa Biblia? Ano sa palagay mo ang totoong kwento sa likod ng Pasko ng Pagkabuhay? At huwag kalimutan, kung mahilig kang malaman ang mga nakatagong katotohanan na nagpapatibay sa iyong paglalakad sa Diyos, mag-subscribe ngayon at manatili sa akin hanggang sa huli. Sapagkat kung ano ang iyong matutuklasan ay maaaring magbago sa paraang nakikita mo si Hesukristo, magpakailanman. Isipin na nakatayo sa gilid ng paglaya, ang iyong puso ay tumitibok sa pagitan ng takot at pananampalataya. Iyon mismo kung ano ang nadama ng mga Israelita sa di malilimutang gabi sa Egypt, na may anino ng kamatayan na umuusbong sa lupain. Ang Biblia ay nagpinta ng isang matingkad na larawan sa Exodo Kabanata 12. Inutusan ng Diyos si Moises na piliin ng bawat sambahayan ang isang walang bahid na tupa, patayin ito, at madulas ang dugo nito sa mga doorpost. Bakit? Dahil sa gabing iyon, ang anghel ng kamatayan ay dumadaan sa Egypt na tinatamaan ang panganay ng bawat sambahayan maliban sa mga sakop ng dugo. Ito ay hindi lamang isang ritual, ito ay isang gawa ng radikal na pananampalataya. Ang mga tao ay hindi lubos na nauunawaan ito sa oras na iyon, ngunit sila ay bahagi ng isang banal na diskarte, na isang orkestra ng Diyos mismo. Ang sandaling ito ay nagtakda ng isang espiritual na nauna. Kapag sumunod ka sa pananampalataya, kahit na walang lohikal na kahulugan, isinaaktibo mo ang banal na proteksyon. At bilang kakaiba sa maaaring tila, ito lamang ang simula ng isang makahulang kwento na magbubukas sa mga henerasyon. Ngunit pabagalin at talagang isipin ang tungkol dito. Bakit isang kordero? Bakit dugo? Ang mga ito ay hindi lamang mga dramatikong pagpipilian. Malalim silang sinasagisag. Ang kordero ay hindi napili ng random. Ito ay isang foreshadowing, isang makahulang imahe ng isang bagay na mas malaki. Ang Biblia ay madalas na tumutukoy kay Hesukristo bilang kordero ng Diyos. Juan 1:29, ang mag-aalis ng kasalanan ng mundo.
Kaya ang kordero na ito sa Eksodo, ito ay isang buhay na hula at ang dugo, hindi lamang iyon para sa palabas. Ito ay isang espiritual na marker, isang pahayag ng tiwala sa salita ng Diyos, kahit na ang kamatayan ay literal na kumakatok. Sa isang modernong mundo na madalas na nanunuya ng pananampalataya, ang sinaunang sandaling ito ay nagbubulong ng isang malakas na katotohanan. Ang pagtitiwala sa Diyos, lalo na sa mga sandali ng takot, ay gumagalaw pa rin ang kanyang kamay sa mga makahimalang paraan. Hindi kataka-taka na ang gabing ito ay naging isang pundasyon ng pananampalataya sa Biblia na sumasabay sa lahat kay Hesukristo at sa krus. Ngayon narito kung saan mas malalim ito. Hindi lamang inutusan ng Diyos ang mga Israelita na gawin ito ng isang beses, sinabi niya na ito ay isang walang hanggang ordinansa. Ang araw na ito ay magiging sa iyo para sa isang alaala. Sa buong henerasyon mo ay panatilihin mo ito sa pamamagitan ng isang ordinansa magpakailanman. Exodo 2:14. Nangangahulugan ito na ang Paskwa ay hindi lamang isang beses na misyon ng pagliligtas. Ito ay dinisenyo bilang isang taunang pag-reset, isang paalala ng kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang awa at ang kanyang hindi matitinag na pangako sa kanyang bayan. At gayon paman, habang lumipas ang mga siglo, may isang trahedya na nangyari. Ang kahulugan ay nagsimulang kumupas. Ang nagsimula bilang isang malalim na kilos ng paglaya ay naging, para sa marami, isa pang tradisyon. At hindi ba ito babala para sa ating lahat? Napakadaling ion ang mga sandali ng pananampalataya sa mga ritual lamang upang kalimutan na ang likod ng bawat utos sa Biblia ay isang tibok ng puso. Ang tibok ng puso ng Diyos na tumatawag sa atin na alalahanin, maniwala, at mabuhay ng may hangarin. Kita mo, iyon ang panganib ng gawain ng walang paghahayag. Ang mga Israelita ay patuloy na nagdiriwang ng Paskwa, ngunit ang mas malalim na kahulugan ay nawala sa mga galaw. Naalala nila ang kwento ngunit nakalimutan ang pananampalataya. Pinagsalita nila ang mga salita ngunit hindi nakuha ang kamangha. At hindi ba natin ito ginagawa minsan? Nabasa namin ang Biblia, ngunit ang aming mga puso ay nasa ibang lugar. Uusapan natin si Hesukristo ngunit hindi tayo nakikinig. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga na bumalik sa mga ugat upang muling bisitahin ang mga foundational moment na ito, hindi lamang tulad ng kasaysayan, kundi bilang banal na paalala. Ang Paskwa ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, panawagan na tandaan na ang parehong Diyos na nagpoprotekta sa kanyang mga tao sa Egypt ay ang parehong Diyos na nakikipaglaban sa atin ngayon. Kapag ang buhay ay parang kaguluhan, kapag ang takot ay kumatok sa pintuan, iyon ang aming cue na bumalik sa threshold ng pananampalataya ng dugo. At narito ang isang bagay na makapangyarihan upang pagnilayan. Tulad ng sinabihan ng mga Israelita na kumain ng kordero, ng madali, nagbihis at handa ng ilipat, Exodo 2:11, tinawag din tayong mabuhay ng may espiritual na pagkadalian. Hindi lamang tayo iniligtas ng Diyos na umupo pa rin. Inihahatid niya tayo upang ipadala tayo. Ang unang gabi ng Paskwa ay isang launchpad sa kalayaan, at ang bawat tunay na pakikipagtagpo kay Hesukristo ay sinadya upang maging pareho. Kaya, kapag iniisip natin ang Biblia at lahat ng mga utos nito, lalo na sa konteksto ng sagradong tradisyon na ito, hindi ito tungkol sa mga walang laman na patakaran. Tungkol ito sa paghahanda. Paghahanda para sa isang paglalakbay, para sa isang pagtawag, para sa isang mas malalim na buhay sa Diyos. At tulad ng gabing iyon sa Egypt, kung ano ang nagpoprotekta at nagbibigay kapangyarihan sa atin ngayon ay ang dugo pa rin, hindi ng isang kordero mula sa bukid, ngunit ng kordero na nag-overcame sa kamatayan mismo, at iyon ay humahantong sa amin ng diretso sa susunod na nangyari. Dahil ang isang bagay na mas madidilim, isang bagay na mas mapanlinlang, ay nagsimulang gumapang sa sagradong pagdiriwang. Kung nakaramdam ka ng kakaibang pagkakakonekta sa pagitan ng itinuturo ng Biblia at kung paano isinasagawa ang ilang mga tradisyon sa relihiyon ngayon, hindi ka nag-iisa. Matagal, matapos ang unang sagradong Paskwa, may nagsimulang lumipat, at hindi para sa mas mahusay. Habang ang mga Israelita ay nanirahan sa lupang pangako, hindi lamang sila napapaligiran ng mga bagong kultura, dahan sila, mapanganib,
na naiimpluwensyahan sila. Malinaw ang Biblia na ang espiritual na kadalisayan ng mga tao ng Diyos ay patuloy na nagbabanta. Ipasok ang mga mitolohiya ng Babylonia, mga kwentong sentor na puno ng mga Diyos, Diyosa, at mga supernatural na nilalang na walang kinalaman sa pananampalataya sa isang tunay na Diyos. Sentro sa marami sa mga pagano sistem na ito ay ang trio ng Nimrod, Semiramis at ang kanilang anak na si Tammuz. Ang pamilyang ito ay nakataas sa katayuan ng banal na bumubuo ng puso ng mga kulto ng pagkamayabong na ipinagdiwang ang buhay, kamatayan at muling pagsilang sa mga paraan na ganap na sumasalungat sa mga turo ni Hesukristo at ng Diyos ng Israel. Ngayon narito kung saan mas nakakagambala. Ang mga figure na Babylonia na ito ay hindi lamang nanatili sa mga dayuhang lupain, sinuportahan nila ang pagsamba sa Israel. Paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Biblia na ang mga tao ng Diyos ay nahulog sa idolatriya. Hinahabol ang mga maling Diyos tulad ni Baal at Ashtoreth, Hukom 2:13, Pornhari 11:5. At sino talaga ang mga figure na ito? Ang mga ito ay mga bagong pangalan lamang para sa parehong lumang mga idolo ng Babylonia. Si Semiramis ay kilala bilang Queen of Heaven, isang pamagat na nagpapakita sa Jeremias 7:18 at 44:17-25, kung saan ang Diyos ay mabangis na sinaway ang kanyang mga tao dahil sa pag-alok ng mga cake at insenso sa kanya. Samantala si Tammuz ay nagdadalamhati sa mga umiiyak na ritual, Ezekiel 8:14, maging sa mismong mga korte ng templo. Ang espiritual na katiwalian ay tumakbo ng napakalalim, kaya ang templo, banal na bahay ng God, ay tumanggi sa pamamagitan ng mga gawin na hindi niya inorden. Hindi lamang ito isang maling akala. Ito ay isang pagtataksil sa tipan, isang kalakalan ng banal na katotohanan para sa mga gawa-gawa ng tao. At hindi ito tumigil doon. Sa paglipas ng panahon, ang syncretism, ang timpla ng katotohanan na may kasinungalingan, naging normal. Ang mga tao ay nagsalita pa rin ang pangalan ng Diyos, sinipi pa rin ang Biblia, ngunit ang kanilang pagsamba ay marumi. Ang mga pagdiriwang ay nag-ugat sa pananampalataya ay naging kusang loob na may pamahin at paganong kaugalian. Ang mga sakripisyo ay ginawa, ngunit sa mga Diyos na hindi makarinig o makatipid. At habang ito ay maaaring parang isang malayong isyu sa kasaysayan, ang totoo nangyayari pa rin ito ngayon. Nakikita pa rin natin ang timpla ng dalisay na pananampalataya sa Biblia na may mga tradisyon sa kultura na walang lugar sa kaharian ng Diyos. Ito ay isang mabagal, banayad na pag-agos, ang isa na humihila sa mga tao mula sa krus ni Hesukristo at sa isang ulap ng pagkalito. Iyon ang dahilan kung bakit ang pag-aaral ng Biblia ay hindi lamang tungkol sa impormasyon, ito ay tungkol sa proteksyon. Ang pag-alam sa salita ng Diyos ay ang ating angkla kapag ang mga alon ng panlilinlang ay pumapasok. Isipin kung gaano kadali ang mga pagkagambala na gumagapang sa ating espiritual na buhay. Isang holiday dito, isang simbolo doon, at bago natin ito nalalaman, ipinagdiriwang natin ang isang bagay nang hindi alam ang pinagmulan nito. Iyon ang nangyari sa Israel. At ito ang dahilan kung bakit sumigaw ang mga propeta ng may kagyat na kagyat. Hindi lang sila nagagalit, nakakainis sila. Nakita nila ang isang tao na tinawag ng Diyos, pinili at mahal, hinahabol ang mga walang laman na ritual at nakalimutan ang isa na naghatid sa kanila mula sa Egypt. Maaari mo bang isipin kung ano ang naramdaman nito sa Diyos? Matapos ang lahat ng nagawa niya, ang mga himala, ang tipan, ang pasensya, at gayunpaman, ang kanyang mga tao ay pinili ang pekeng sa katotohanan. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga kwentong ito ngayon. Hindi lamang sila tungkol sa mga sinaunang pagkabigo, nagising sila ng mga tawag. Ang pananampalataya ay hindi lamang naniniwala sa Diyos, nananatiling tapat sa Kanya kapag ang lahat sa paligid mo ay nag-aalok ng isang nakakaakit na alternatibo. At ito ang humahantong sa atin sa isang kritikal na punto ng pag-on sa paglalakbay. Ano ang mangyayari kapag natutugunan ng imperyo ang pananampalataya? Dahil nagsimula ang Babylonia, perpekto ang Roma. Kung ang Babylonia ay nagdala ng katiwalian sa pamamagitan ng mga alamat, naitatag ito ng Roma sa pamamagitan ng kapangyarihan. Ngunit bago tayo sumisid sa kung paano binago ng Roma ang pagsamba sa Diyos sa isang bagay na pampulitika at manipulado, kailangan muna nating maunawaan kung paano inilatag ng mga matandang alamat ang mga batayan.
Mula sa pamana ni Nimrod hanggang sa Queen of Heaven, malalim na ang mga ugat ng panlilinlang. At habang binabalik tanaw natin ang mga layer, makikita natin kung paano ang mga tradisyon na tila walang kasalanan ngayon ay maaaring talagang masubaybayan ang mga altar na minsan ay kinondena ang Diyos. Ngayon larawan ito, siglo matapos ang mga Israelita ay nalantad sa mga alamat ng Babylonia at idolatriya. Isa pang superpower ang tumaas sa pangingibabaw. Ngunit hindi tulad ng Babylon, ang Roma ay hindi lamang nasakop ng lakas. Sinakop nila ang diskarte at ang isa sa kanilang pinaka-epektibong tool ay ang relihiyosong syncretism. Iyon ay magkasama ang pagsasama ng mga sistema ng paniniwala upang ang imperyo ay maaaring mapanatili ang kontrol habang pinapanatili ang mga tao. Alam ng mga Romano na ang pananampalataya ay may hawak na malalim na kapangyarihan sa mga puso ng mga tao at sa halip na alisin ang mga lokal na relihiyon, hinihigop nila sila. Nang magsimulang kumalat ang Kristyanismo tulad ng wildfire, nakasentro sa mga turo ni Hesukristo na nakaangkla sa Biblia at nakaugat sa totoong pananampalataya sa Diyos, nagbabanta ito sa espiritual na autoridad ng Roma. Kaya ano ang ginawa nila? Pinagsama nila ito. Inihayag nila ang salaysay ng Ebanghelyo na overlay ito sa mga pamilyar na simbolo ng kanilang sariling mga mitolohiya. At hindi ito isang maliit na pagsasaayos. Ito ay isang kinakalkula na pagbabagong anyo na magbubunyi sa maraming siglo. Ipasok ang Roman bersyon ng pagdiriwang, kung ano ang alam natin ngayon bilang Semana Santa o Holy Week. Sa unang sulyap, lumilitaw na malalim ang espiritual. Mga prosesyon, pag-aayuno, panalangin, at mga seremonya na naaalala ang pagnanasa ni Kristo, ngunit humukay ng kaunti ng mas malalim at makikita mo na marami sa mga elementong ito ay hindi nagmula sa Biblia. Nagmula sila sa mga sinaunang paganong ritual. Halimbawa, ang Kwaresma na nauna sa Pasko ng Pagkabuhay ay nahahanap ang mga ugat nito hindi sa banal na kasulatan, ngunit sa pagdadalamhati na ritual para kay Tammuz, ang paganong Diyos ng kamatayan at muling pagsilang, ang 40 araw. Hindi yon random, hiniram yon. At habang ang mga hangarin ay maaaring lumipat, mananatili ang mga pinagmulan. Hindi lamang pinagtibay ng Roma ang mga pista opisyal ng Kristiyano, muling isinulat nila ang mga ito. Nag-rebranded sila ng mga sinaunang kaugalian sa wikang Kristiyano gamit si Hesukristo bilang mukha ng isang pagdiriwang na ang core ay na-gutted at na-repack. Hindi taka na ang pananampalataya ay nakakaramdam ng nakalilito ngayon. Ang plano ay natampuhan. Kahit na ang mga simbolo na iniuugnay natin sa Pasko ng Pagkabuhay, mga egg, rabbits, serbisyo ng pagsikat ng araw, ang nagdala ng mga pagsamba sa pagkamayabong. Ang itlog, isang beses na simbolo ng bagong buhay sa mga ritual ng Babylonia at Roman, ay nakatali sa muling pagkabuhay. Ang kuneho, na nauugnay sa pagkamayabong at kasaganaan, ay sumakay mismo sa ikonograpikong relihiyoso nang walang isang taludtod sa Biblia upang bigyang katwiran ito. At ang mga naunang mananampalataya, maraming lumaban. Alam nila na ang pananampalataya kay Hesukristo ay hindi tungkol sa mga panahong ritual. Ito ay tungkol sa pagbabagong anyo mula sa loob, isang relasyon sa Diyos batay sa katotohanan, hindi tradisyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, habang ang Kristyanismo ay na-institutionalized, ang mga paganong elemento na ito ay hindi na pinag-uusapan. Ipinagdiwang sila. At ngayon marami ang sumusunod sa kanila nang hindi nagtanong, ito ba ang inilaan ng Diyos? Nagbabalaan sa amin ang Biblia sa Colossus 3:8. Tingnan dito na walang sino mang magdadala sa iyo sa pamamagitan ng guwang at mapanlinlang na pilosopiya. Ang babala ay hindi magiging mas malinaw o mas may kaugnayan. Naunawaan ng Roma ang isang bagay na nakalimutan ng maraming naniniwala ngayon. Sino mang kumokontrol sa iyong pagsamba, kinokontrol ang iyong pananaw sa mundo, at sa pamamagitan ng timpla ng banal na kasulatan na may pamahiin, hindi lamang sila nakakakuha ng mga tagasunod. Hinuhubog nila ang buong kultura. Ang resulta, isang pananampalataya na mukhang Kristiyano sa labas ngunit nawalan ng marami sa kapangyarihang Biblia. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nakakaramdam ng pagkakakonekta sa mga pista opisyal sa relihiyon. Dumadaan sila sa mga galaw,
dumalo sa mga prosesyon, kahit na mabilis, ngunit malalim, may pakiramdam. Ang pakiramdam na yon, ito ang kawalan ng presensya ng Diyos kapag pinalitan ng mga ritual ang relasyon. Pananampalataya ng walang lapit, pagdiriwang ng walang paniniwala. At humingi ito ng tanong, kung si Jesucristo ay dumating upang maibalik ang direktang pag-access sa Diyos, bakit tayo pa rin kumapit sa mga intermediary na gawa ng tao at tradisyon na hindi niya inendorso? At iyon mismo kung saan kailangan nating puntahan, pabalik sa purong sandali ng linggong iyonan. Ang huling hapunan, ang pagtataksil, paghihirap, at ang panghuli na sakripisyo. Sapagkat lampas sa mga layer ng tradisyon at pagmamanipula sa kasaysayan, mayroong isang katotohanan na hindi tinutukoy ng Roma o Babylonia. Isang sandali na muling tinukoy ni Jesus ang lahat, kaya't iwanan natin ang mga simbolo at politika sandali at lumakad papunta sa itaas na silid kung saan ang tinapay at alak ay hindi na pagkain lamang, ngunit isang tipan na nagbago ng kawalang hanggan. Sa isang tahimik na itaas na silid, malayo sa ingay ng lungsod, si Jesucristo ay nakaupo kasama ang kanyang mga alagad upang ibahagi kung ano ang magiging pangwakas na pagkain niya sa harap ng krus. Isang sandali na magpakailanman muling tukuyin ang kahulugan ng Paskwa. Sinasabi sa amin ng Biblia sa Lucas 20:15-20 na sinabi ni Jesus, "Sabi kong nais na kainin ang Paskwa na ito bago ako magdusa." Ngunit hindi lamang ito hapunan, ito ay isang banal na handoff, ang nagsimula sa paglabas ng isang kordero at dugo sa mga doorpost ngayon ay natagpuan ang pangwakas na katuparan nito sa kordero ng Diyos na nag-aalok ng kanyang sariling katawan at dugo. Kumuha si Jesus ng tinapay, sinira ito, at sinabing, "Ito ang aking katawan na ibinigay para sa iyo." Pagkatapos ay kinuha niya ang tasa. "Ito ang bagong tipan sa aking dugo." Hindi ito sinasagisag, ito ay makahulang. Si Jesus ay hindi lamang nakikilahok sa Paskwa, siya ay naging ito. Ang kordero mula sa Egypt ay na-save ang panganay sa Israel. Si Jesus ang kordero ng Diyos ay ililigtas ang mundo. Hindi na ito tungkol sa Egypt, ito ay tungkol sa kawalang hanggan. Ngunit ang sumunod sa sagradong sandali ay isang bagay na hindi napapansin. Sa parehong silid kung saan ibinahagi ang pag-ibig, nagsimulang pukawin ang pagkakanulo. Si Judas Iscariot, isa sa 12, ay nakaupo sa talahanayan na may buong kaalaman sa kung ano ang gagawin niya. Si Jesus, nalalaman ng lahat, ay hindi niya ito inilantad kaagad. Sa halip, hugasan niya ang kanyang mga paa. Isipin mo yan, ang anak ng Diyos nakaluhod sa harap ng isa na magbibigay sa kanya hanggang sa kamatayan. Ito ay isang aralin sa pagpapakumbaba at biyaya na sumasalamin sa bawat pahina ng Biblia. At nang sa wakas ay umalis si Judas sa gabi, Juan 3:30, lumingon si Jesus sa kanyang natitirang mga alagad at nagsimulang ihanda sila. Hindi lamang sa kanyang kamatayan, kundi para sa kanilang pagtawag, sapagkat ang pananampalataya ay hindi napatunayan sa ginhawa, napaputok ito, at malapit na silang masaksihan ang pinakamadilim na gabi na alam ng mundo. Gayunman sa pamamagitan ng lahat, ang plano ng Diyos ay nanatiling matatag na nakatago sa simpleng paningin. Ang mga pagsubok ay nagsimula hindi sa liwanag ng araw, ngunit sa mga anino. Ang iligal, nagmamadali, at hinimok ng paninibugho. Ang mga pinuno ng relihiyon ay kinaladkad si Jesus mula sa isang lugar patungo sa lugar. Ang mga maling saksi ay pinilipit ang kanyang mga salita. Pinagbiro siya ng mga sundalong Romano. Si Pedro sa takot ay tinanggihan siya ng 3 beses. Madaling basahin ang mga kaganapang ito sa Biblia at kalimutan ang hilaw na sangkatauhan ng gabing iyon. Si Jesus, ganap na Diyos ngunit ganap na tao na dama ang bawat suntok. Siya bled, hindi lamang sa pisikal ngunit emosyonal, inabandona ng mga kaibigan, hindi maunawaan ng kanyang mga tao at hinatulan ng mismong sistema na natupad niya. Sinabi ni Isaiah 53:5, siya ay tinusok para sa ating mga pagsalangsang. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Hindi lamang ito parusa, ito ay isang pagbili. Ang aming kalayaan ay binili sa gastos ng banal na dugo. Pagkatapos ay dumating si Golgota, ang lugar ng bungo. Ipinako ng mga sundalong Romano si Jesus sa isang krus. Itinaas siya at iniwan siya roon upang mamatay ang isang kamatayan na nakalaan para sa pinakamasama sa mga kriminal.
Ngunit habang pinapanood ng mundo ang isang tao na nagdurusa, nakita ng langit ang tupa na tumutupad ng hula. Ang awit 22 ay nagsalita tungkol sa sandaling ito, kaya't si Isaias 53, bawat sigaw, bawat patak ng dugo, ang bawat gas para sa hangin ay nasulat na. Si Jesus ay hindi biktima, siya ay isang voluntaryo, kahit na sa paghihirap, nagpakita siya ng biyaya. Nag-aalok ng kapatawaran sa magnanakaw sa tabi niya at hiniling sa Diyos na patawarin ang mga nagpapako sa Kanya. Ama, patawarin mo sila, Anya, sapagkat hindi nila alam kung ano ang ginagawa nila. Lucas 23:34. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang pinaniniwalaan natin, tungkol sa kung sino tayo kapag naniniwala tayo. At sa sandaling ito, ipinakita sa atin ni Jesus ang lalim ng puso ng Diyos, ang pakikiramay na dumadaloy kahit na sa pagdurusa, at nang sa wakas ay hininga niya ang kanyang huling. Sinabi ng Biblia na ang belo sa templo ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Mateo 20:21. Ang belo na iyon ay kumakatawan sa paghihiwalay sa pagitan ng Diyos at tao, isang hadlang na walang maaaring tumawid. Ngunit ngayon, bukas ito. Si Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, ay nagbigay sa amin ng direktang pag-access sa Diyos. Wala nang mga tagapamagitan, wala nang mga ritual, grace lang, dalisay at makapangyarihan. Ngunit kahit ngayon mayroong isang misteryo upang malutas. Kung namatay si Jesus noong isang Biyernes at bumangon sa isang linggo, nasaan ang 3 araw at 3 gabi siya mismo ang naghula sa Mateo 12:40. Ang susunod na kabanata ng paglalakbay na ito ay magdadala sa amin doon. Hindi magtanong sa pananampalataya ngunit upang palalimin ito, dahil kapag ang hula at katotohanan ay nakahanay, itinuturo nila ang isang bagay na mas malalim kaysa sa tradisyon. Sa loob ng maraming siglo, itinuro ng tradisyon na si Hesukristo ay ipinako sa isang Biyernes at muling nabuhay sa isang linggo. Ito ay isang timeline kaya naka-embed sa kultura ng relihiyon na ang karamihan sa mga naniniwala ay hindi nag-iisip na tanungin ito. Ngunit kapag tinitingnan natin ang Biblia at hayaang gabayan tayo ng pananampalataya kaysa sa tradisyon, isang bagay na hindi masyadong magdagdag. Sa Mateo 12:40, idineklara mismo ni Jesus, sapagkat si Jonas ay 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng malaking isda, kaya ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi sa gitna ng mundo. Hindi iyon patula na wika, ito ay isang makahulang oras ng oras. At narito ang hamon. Mula Biyernes ng hapon hanggang maagang Linggo ng umaga, binibilang lamang namin ang 2 gabi at 1 buong araw. Kaya saan ang natitirang oras? Maaari ba na itinuro sa atin ang mga maling araw? Hindi malisyoso ngunit dahil lamang sa tradisyon ay naging mas malakas kaysa sa banal na kasulatan, hayaan itong masira ng lohikal. Sinasabi sa atin ng Biblia na namatay si Jesus bago ang Sabat, Marcos 15:42, na humantong sa marami na ipalagay na ito ay isang Biyernes. Ngunit kung ano ang pinaka, hindi napapansin na mayroong 2 uri ng mga Sabat sa linggo ng Paskwa. Ang isa ay ang lingguhang Sabat, Sabado, at ang isa pa ay isang mataas na Sabat, 1:19-31, isang espesyal na banal na araw na nauugnay sa kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Pinago nito ang lahat. Kung si Jesus ay ipinako sa harap ng isang mataas na Sabat, hindi kinakailangang lingguhan. Bubuksan nito ang pintuan sa isang mas maagang pagpapako, marahil Miyerkules o Huwebes. At kailan tayo magbibilang doon? Bigla, 3 araw at 3 gabi ay may perpektong kahulugan. Ito ay hindi lamang isang pagwawasto ng timeline, mas malalim na paanyaya na magtiwala sa sinasabi ng Biblia kahit na salungat ito sa karaniwang pinaniniwalaan. Bakit mahalaga ito? Sapagkat hinahamon tayo nito na maiangkin ang ating pananampalataya sa Biblia, hindi sa mga tradisyon na hinuhubog ng mga imperyo. Kung tinutupad ni Jesus ang bawat hula, kasama na ang eksaktong tagal na mananatili siya sa libingan. Kung gayon ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi lamang isang himala. Ito ay matematiko, makasaysayan at banal. Kapag inaayos natin ang timeline batay sa banal na kasulatan, nakikita natin ang katumpakan ng Diyos. Si Hesukristo ay hindi lamang namatay ng sapalaran, siya ay nag-orkestra sa bawat sandali upang salamin ang mga palatandaan na inihula ng mga siglo bago.
Iyon ang dahilan kung bakit lumalakas ang pananampalataya kapag naghuhukay tayo ng mas malalim. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng iba na mali, tungkol sa pagpapaalam sa Biblia na ibunyag kung anong tradisyon ang nakatago. Kapag sinimulan natin ang pagtatanong ng mga tamang katanungan, nalaman natin na nagbigay na ang Diyos ng mga sagot. Kailangan lang nating tumingin, pag-isipan kung paano ang pagsasakatuparan na ito ay maaring maghari sa iyong paglalakad sa Diyos. Sa halip na sundin ang mga ritual na walang kahulugan, nagsisimula kang makita ang mga banal na fingerprint sa bawat detalye. Ang Biblia ay nabubuhay, hindi bilang isang koleksyon ng mga kwento, ngunit bilang isang roadmap ng katotohanan. Si Jesus ay hindi ipinako sa isang malabo na kaguluhan. Tinutupad niya ang isang plano na detalyado, binibilang ito ng mga oras at araw. Mahalaga, ito sa iyong espiritual na buhay. Sapagkat kung ang Diyos ay sinasadya sa tiyempo, sinasadya niya iyon. Ang iyong paglalakbay, iyong mga panalangin, ang iyong paglaki, lahat ito ay bahagi ng isang banal na schedule. Walang sinasadya. At kapag nauunawaan mo ang lalim ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo, ang iyong pananampalataya ay hindi lamang emosyonal. Ito ay nakaangkla sa katotohanan. Isang katotohanan na paulit-ulit na kinukumpirma ng Biblia. Kaya ano ngayon? Sa pananaw na ito, maaari tayong bumalik sa mga kaganapan ng Holy Week na may mga sariwang mata. Nagsisimula kaming magtanong na huwag maghimagsik, ngunit upang matuklasan muli. Ang pananampalataya ay hindi natatakot sa pagsisiyasat, tinatanggap ito ni Truth. At habang isinasara natin ang kabanatang ito ng pagtuklas, ang isang katotohanan ay nananatili higit sa lahat. Si Hesukristo ay tumaas, hindi kapag sinabi ng tradisyon, ngunit kapag ang hula ay natutupad sa liham. At iyon ang uri ng Diyos na ating pinaglilingkuran, isang Diyos ng katumpakan, pangako at kapangyarihan. Ngunit ngayon na natuklasan namin ang mga nakatagong detalye tungkol sa tiyempo, ano ang tungkol sa pinagmula ng buong tradisyon ng Holy Week? Maaari bang ang mismong pundasyon ng kung ano ang itinuro sa atin ay nakatayo sa isang bagay na naiiba sa Biblia? Kaya ngayon tatanungin kita, matapos marinig ang lahat ng ito, ano ang gagawin mo sa katotohanan ito? Ipagpapatuloy mo ba ang paglalakad sa mga tradisyon na hugis ng mga siglo ng pagkalito? O lalalim ka ba sa salita ng Diyos, hayaan ang iyong pananampalataya ay mabago at maibalik sa pamamagitan ng mismong tinig ng banal na kasulatan? Sapagkat ang katotohanan ay naririto sa lahat, ay nasa paningin. At ngayon na nakita mo na ito, hindi mo ito maionsi. Si Hesukristo ay nagbabayad ng tunay na presyo. Hindi sa gayon maaari nating sundin ang mga walang laman na ritual. Ngunit sa gayon ay makalakad tayo sa katotohanan, kalayaan at pakikipag-ugnay sa Diyos. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Anong bahagi ng video na ito ang nakakaapekto sa iyo? Napag-usapan mo na ba kung ano ang itinuro sa iyo tungkol sa Holy Week? Gusto kong marinig ang iyong kwento? At kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata o pinalalim ang iyong pananampalataya sa anumang paraan, huwag itago ito sa iyong sarili. Ibigyan ito ng mga kaibigan, pamilya, iyong pamayanan ng pananampalataya. Ang isang tao doon ay kailangang marinig kung ano ang iyong narinig. Siguraduhing pindutin ang pindutan ng subscribe na iyon at buhayin ang bell ng abiso upang hindi ka makaligtaan ng isa pang paghahayag na maaring baguhin ang iyong paglalakad sa Diyos magpakailanman. Nagsisimula na lang tayo at kung ano ang susunod ay kukuha ng iyong unawa sa Biblia at itaas ito sa isang buong bagong antas. At huwag palampasin ang susunod na video na lumilitaw sa iyong screen ngayon. Ito ay sumisid kahit na mas malalim sa isa pang misteryo sa Biblia na hindi pagkakaunawaan sa loob ng maraming siglo. Click ito, panoorin ito, at hayaan ang Diyos na makipag-usap sa iyo ng mas malakas. Ako si Marco at makikita kita sa susunod. Manatiling mapalad at manatiling nakaugat sa katotohanan.